Puwede pa bang makapag-condonation loan ulit dito sa SSS kung sakaling nagkaroon ka na ng condonation before at hindi mo ito nabayaran? Ano yung mga dapat nating gawin at ano pa yung mga dapat nating malaman tungkol dito? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling meron ka ng loan dati na hindi nabayaran, pwede mo yan i-apply sa condonation loan ng SSS. Ngayon, tinatawag na siyang SSS Conso Loan. Bakit? Kasi hindi lang yung mga dating salary loan, calamity loan na hindi nabayaran ang pwedeng makover sa condonation. Maging yung restructured loan. Ano yung mga restructured loan? Ito yung mga nag-default na loan sa SSS, ibig sabihin hindi na siya nabayaran doon sa due date niya at pina-restructure mo yon, pina-condonation mo yon, kung saan natanggal na yung penalty. At ang penalty ay pwedeng umabot ng 1% per month plus interest pa yan. Pero this time, ang ginawa ng SSS ay kahit meron ka ng condonation loan dati na hindi nabayaran, covered na rin siya sa Conso Loan Program. Kung saan lahat na outstanding na utang mo, pinagsama-sama yan, halimbawa salary loan, calamity loan, maging emergency loan at iba pa, pagkasama-samahin na yan para nga naman hindi na kailangan bayaran yung penalty. Yung interest na lang at yung principal na inutang. Pero tandaan na meron lang tayong 30 calendar days para bayaran once na i-apply na natin at ma-approve yung Conso loan natin para sa lahat ng mga nag-default na utang natin sa SSS dati. Pero linawin ko lang din na may option naman ng down payment muna. Pwedeng 10% or pwedeng mas mataas pa. Mamaya mas pag-usapan pa natin. Halimbawa, nakapag-login ka na sa SSS account mo, makikita mo agad yung loan sa bandang taas at piliin itong loan condonation. Huwag ka kaagad pupunta sa pay loans or mag-generate ng PRN. Kasi baka mamaya hindi ma-waive yung penalty. Dapat dito tayo pumunta, loan penalty condonation. Kung sakaling ang gamit ninyo ay yung cellphone ninyo at nakapag-login na kayo sa SSS online account ninyo, i-click lang tong 3 lines. At dyan, magkapakita na rin yung menu. Nandito yung loans at piliin ang loan condonation or loan penalty condonation. Ito na yung sa Conso loan. Kung mapapansin nyo, consolidation of past due short-term member loans. Dito sa bandang baba, makikita yung mga loan type. Ang sa akin ay yung LRP. Yung LRP stands for Loan Restructured Program. Ito na yung in-apply ko na condonation dati na hindi nabayaran sa takdang panahon at pwede na siyang i-apply ulit for another condonation. Ang maganda dyan, meron ditong penalty, mataas-taas na rin siya kumpara sa natitira kong loan na 5,000 lang pero ang penalty nasa 1,500 na kasi nga matagal ko na tong hindi nabayaran. Pero dahil sa Conso loan ng SSS, hindi na kailangan bayaran yung penalty. Yung interest na lang at yung principal. Idagdag ko na lang din na katulad ng sabi natin kanina, pinagsama-sama ito. So, ibig sabihin, pag nag-apply ka ng condonation or Conso loan dito sa SSS, lahat ng utang mo dito magpapakita. Halimbawa, meron ka rin palang salary loan or calamity loan. Magiging dalawa yung row o yung entry dito. So, again, pagkasama-samahin na siya, makikita nyo yung consolidated dito sa bandang taas. Next naman ay dito yung loan payment term. Ito yung sinabi ko kanina na pwedeng one-time payment or installment. So, i-check natin yung sa one-time payment. Meron lang tayong 1 month or 30 days para bayaran ito once ma-approve na yung application natin. At sa approval, mabilis lang din siyang gawin. Once na i-submit na natin, automatically approved na yon. Yun yung base experience ko. So, proceed tayo. Halimbawa naman, installment ang pipiliin natin. Pwedeng 10% or 90%. Depende kung magkano yung pwede nyong ibayad as down payment. Halimbawa, 10% yung napili ko. Sa akin, sa payment term naman, 6 months lang yung option ko dito. Yan ay dahil yung babayaran ko ay nasa around 5,000 pesos lang. Pero kung sakaling mas mataas yung amount, pwedeng mas matagal yung term. Katulad ng nakalagay dito, pag 5,000 to 10,000, 6 months, 10,000 to 18,000, 12 months, at mas mataas pa, pwedeng umabot ng 60 months. So sa akin, ang option ko lang, 6 months. Proceed tayo, and then ito na yung magpapakita. Ito na yung magiging down payment ko. Ang hindi na mababayarang penalty ay nasa 155. Iko-condone na to or ile-let go na, hindi na kailangan singilin sa atin. Ang remaining o yung natitirang kailangan bayaran ay makikita dito, ilang buwan siya babayaran at kailan mag-start yung bayaran, kailan din to matatapos. Sa bandang baba, i-check nyo lang tong I agree para makita nyo itong confirm na button. So, umpisa naka-grayed out lang ito.
Pwede nyo rin basahin yung terms and conditions kung saan nakalagay dito, yung mga pinag-usapan natin kanina katulad ng sa terms, yung interest, penalty, at maging yung mga kondisyon kapag hindi kayo nakapagbayad ulit dito. Kailan din yung loan renewal? Pwedeng 3 months simula nung full payment ng conso loan or pwede namang after 2 years kung sakali nagkaroon ng default na conso loan. Sa akin, ang gagawin ko ay bumalik lang ako sa previous page kasi imbis na gawin ko ay 10% na down payment, ifo-full ko na lang since napag-ipunan ko na rin naman ito. Pero again, kung hindi afford, pwede naman yung down payment na lang at unti-untiin yung pagbayad. Tandaan lang na dapat bayaran ito sa oras para hindi na rin magkaroon ng mga penalty pa tungkol dito. So kapag okay na, check ko lang ulit yung I agree, pwede nang i-click itong confirm. Nag-red na siya this time, so umpisa naka-grayed out siya, baka kasi hindi nyo mapansin na ito pala yung dapat na i-tap or i-click ninyo. So kapag na-click na, babalik kayo dito sa page, i-click nyo na tong proceed. Andito yung summary, kung sakaling installment, yung babayaran ninyo, makikita nyo dapat dito yung down payment, and then yung date and month kung kailan siya bayaran, magkano na rin yung monthly payment. Sa akin, one time lang, that's why ito lang yung nakikita ko, i-click na tong submit. I-click ulit yung submit button na magpapakita, at successfully submitted na. Kung mapapansin nyo, ang bilis ma-approve nung pag-apply natin ng conso loan dito sa SSS. At kapag bumalik kayo sa dashboard or yung sa unang page ng SSS, punta ulit sa loans, loan penalty condonation, at ganito na yung makikita ninyo. Our record shows that you have an existing consolidated loan. So okay na tayo, successful na tayo sa pag-apply. Ang next na gagawin ay dapat na itong bayaran. Pumunta lang ulit sa main page or sa dashboard, ito yung makikita ninyo, contributions, and then pay loans. Dito na yung part kung saan pupunta na tayo sa generating PRN. Hindi talaga tayo gagawa ng PRN, instead kailangan lang nating ma-access yung loan account number, maging yung payment reference number. Although kanina, pinakita na rin naman, halimbawa, andito yung loan account number, andito yung PRN. Pero just in case na hindi nyo siya ginawa agad, halimbawa, naghintay pa kayo ng kinabukasan or ilang oras bago bayaran, pwede nyo siya ulit ma-access doon sa pag-generate nga ng PRN dito. At kapag kinlik nyo yan, ito na yung details. Pag kinlik nyo itong PRN, ito lang din yung makikita ninyo. So, same info lang dito. Ang pinakakailangan natin sa pagbayad ay yung loan account number, PRN, at yung saktong amount. Depende sa inyo kung saan gusto nyo magbayad. Sa akin online, GCash lang din yung gagamitin ko. Pwede naman magbayad gamit ibang bank account or ibang online banking app, maging ibang wallet. Pero sa GCash, ipakita ko lang sa inyo, hanapin nyo lang yung bills, and then, isearch nyo lang yung SSS. Dapat ang piliin ninyo ay SSS loans, and then, ito na yung mga information na hihingin. Katulad ng sabi ko, kailangan yung PRN, account number, and yung amount na din. Halimbawa, nakumpleto ko na, nakuha ko na yung mga information na to, finilapan ko lang yung the rest. Individual, para sa payer type, country, Philippines, email address ko na din. And then, kailangan ko na siyang bayaran. At dito, i-review na lang, make sure na tama yung PRN, account number, at yung amount na din. Meron itong service fee na 8 pesos. Kapag okay na, i-click lang tong confirm. At ganun kabilis, meron na akong proof of payment dito. Pwede nyo itong i-download para meron kayo sariling kopya. This time, kailangan yung balikan yung SSS online account niyo. Bakit? Para ma-double check na pumasok nga yung binayad nyo dito sa SSS. Balikan nyo lang ulit yung sa PRN, dapat wala na dito kasi ito yung for payment. Dito kung paid na siya. So sa case ko, nagpakita rin naman siya agad, ito yung amount na binayaran ko, ito yung PRN at loan account number. Pero just in case na sa inyo hindi siya agad magpapakita, mag-sign out lang kayo and then mag-log in ulit. Or pwede kayong maghintay ng mga ilang minuto. Pero dapat mabilis lang siya, hindi tatagal ng 5 minutes, mag-reflect na siya dapat dito. Just in case na hindi, pwede mag-report sa SSS tungkol dyan. Pero pag nag-reflect na dito, kampante na kayo na paid na nga yung condonation loan ninyo. Depende kung down payment or one-time payment. Kapag down payment, hindi pa siya completely paid, kailangan pang bayaran yung mga susunod na buwan. And then, punta lang ulit kayo sa loans, loan penalty condonation. Kasi dito, magpapakita na dapat wala na kayong active na condonation. Ang makikita nyo na lang ay yung error na katulad nito. Na wala na dapat kayong bayaran kasi nga wala na kayong existing loan sa SSS. At yun yung mga dapat nating malaman just in case na meron na kayong default na loan sa SSS dati or condonation, pwede na siyang i-apply ulit at pwede na rin siyang bayaran depende kung one-time payment or down payment muna at yung matitira ay installment.
Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!